Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:17 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga kabiyanan, Webes ng edisyon kita, Agosto 6, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyong inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, mga kabyanan, ang Iloilo City Police Office ginbuksan mga kabyanan ang duha ka adlaw nga merkado lokal dira sa Tubang no sang ICPO headquarters. Bao kadamo sa mga nagbinakal mga kabyanan. Mga preska nga ulutanon, mga prutas. Kung nagutom ka, pwede ka man didtok panyaga. I-flash naton karon sa dili madugay ang pila sa mga videos no. Pero dira mo makita ang pagbaton sa aton nga mga pumuluyo kay accessible katama mga kabyanan ang lokasyon. Palihag na to no ining interview ta karon kay Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. Samtang sa ibang panaton nga balita mga kabyanan, si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, opisyal na nga designar bilang Regional Director sang Police Regional Office 6, full-fledged sa Ardina. Si General Tuanyo, nag-umpisa ini or nagpungko ini siya as officer in charge, acting regional director sang May 2026. Kag wala gani 3 bulan napirmahan na ang iyang designation. Base sa General Orders number NHQ GO-DS 2026-4472 nga napetsahan Agosto 4. Tingwaan ta nga labuton no sa aton nga pagpangalagad si General Tuanyo, kuhaan ta lang sang reaksyon sa sining designation niya mga kabyanan. Minutos pagalikan sa takna ang alas 2 hapon. This time magakuha kita sang latest update sa lakat sang panahon igadulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. So Pilipinas. Weather. Magkaputa sa piyak nga linya Pag-asa Weather Forecaster Leonor Silvestre. Ma'am, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon. Hi, hello, maayong hapon. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Thursday, August 6, 2026. So as of 1 p.m.
So, as of 1 p.m. kaginang hapon, ang ginamonitor natin kasi Tropical Depression Maymay, ay gina-estimate natin base sa mga available data, including those from Benguet Doppler Weather Radar, ng sentro sining bagyo ay yara sa may vicinity of Gamu, Isabela. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kagastanas nga up to 75 km per hour. Ang iyahulag ay pa-east-southeastward at 20 km per hour. Base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Maymay will traverse the mountainous terrain of northern Luzon before emerging over the eastern coastal waters of Isabela within the next 24 hours. And then padayon ini nga magahina into a low pressure area this afternoon or evening. And then ang bagyo naman ang ginamonitor natin sa sagwas ng ating Philippine Area of Responsibility nga si Typhoon Dolphin ay gina-estimate natin base sa mga available data nga ang iya sentro ay yara sa may 1,325 km east-northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 150 km per hour near the center, kagastanas nga up to 185 km per hour. Ang iya hulag ay pa westward at 15 km per hour. So, ang ining mga bagyong ginamonitor natin ay wala ni sila ti direktang epekto sa aton diri sa Western Visayas. However, ay posible nila mapa-enhance ang ating southwest monsoon nga kung sa din ay posible na magadala sa mga mamunog mga pag-ulan sa aton. And then sa Docaron, amo ning southwest monsoon ang naga-apekto sa may southern Luzon kag western section of Visayas. So, bangod sa nga sistema diri sa western Visayas, labi na gid ang province of Antique maga-eksperyensya sa magaluong mga kalangatan, kami mga lapta-lapta mga pag-ulan pangalat kag panaguob tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tubtob makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kag ng alas 5:39 kag ng aga kag magatunod ini alas 6:12 karon sa hapon. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, madamo gid nga. Madamo ka salamat pag-asa weather forecaster Leonor Silvestre. So may mga kabilang latest update sa lakat sang panahon mangindulong sa aton sang pag-asa Iloilo. 24 minutos magkaligat sa taknang alas 2 sa hapon. Sa nasiling na naton mga kabyanan, ang Iloilo City Police Office nagbukas sang merkado lokal. Ara gid sa tubang sang headquarters. Ara oy naton kita naton sa inyong pila sa mga videos nga kuha naton kay ina. Lipay man ang mga tawo, ang mga nagabaligya, lipay man sila kay nami man ang lokasyon. Titi, ang ini nga pagbukas, kaupod nila sini ang City Agriculture Office sa pagpamuno ni Sir Inigo Garinggalaw. Mati, isa man ka, tuto man nga empleyado dira, opisyal man sang city government. Dumduman ko gini siya nga daan sa ICAST. So, pabatiin natin sa inyo ang mensahe ni Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang ICPO sa sining pagbukas sang merkado lokal. Morning, Ma'am. Major Sheila Sangrines ng Iloilo City Police Office. Ma'am, ano po yung purpose ng pag-launch natin ng merkado lokal ng Iloilo City Police Office? Ang merkado lokal dito sa ICPO, this is in support sa Pangulo ng Kadiwa ng Pangulo program natin. At of course, ito yung the other side ng pagiging police, ito ay hindi lang tayo para sa pag-maintain ng peace and order, kundi sa community engagement din. So nakikita nyo, bumababa tayo, tumutulong tayo sa mga mamamayan, especially sa mga local farmers natin dito sa Iloilo City. Kasi may mga barangay pa tayo na maraming mga Ilonggo ay may mga nagtatanim pa talaga ng mga iba't ibang mga gulay sa kanila, fruit-bearing trees.
So, marketing opportunities din ito sa kanila, and at the same time, may tulong din sila sa amin dito sa mga kapulisan ng ICPO. Accessible sa amin yung mga fresh vegetables, fruits, tsaka mga pagkain na masustansya. So nakikita natin hindi lang mga babaeng pulis, pati mga tatay na pulis, mas marami pa sila atang napamili kumpara sa mga nanay ng mga pulis, no? Yung mga nanay medyo budgeted, pero yung mga tatay talagang todo-todo kung bumili rito sa ating merkado lokal. So far, ma'am, kamusta yung pagbenta ng mga local farmers natin, mga producers? Marami yung bumili? Ay, tuwang-tuwa sila kasi konti pa lang naimbita nating mga sellers at farmers, and we're expecting na dadami pa kasi hindi lang mga pulis talaga na main target nila na bentahan, pati yung mga napapadaan dito sa harap ng ating Iloilo City Police Office Headquarters ay talagang naiengganyo na bumili na kasi available na. So yung iba pag nakapasok na sa paaralan, sa trabaho, hindi na makakalabas kaagad-agad. So malayo yung bibilan. So pag ganun, pag nagugutom, magpapadeliver na lang. Minsan unhealthy pa, hindi mo alam yung paano yung pag-prepare nun. So dito, hindi lang siya fresh. Meron din mga ready na luto na mga pagkain na pwede din nilang bumili. Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office. So, damo ka to sa mabakal. Tilaw ta to sang dragon fruit shake nila gani, no? Gusto nyo naman magkaon, may litson man to gani. May damo to sila sang pagkaon. May sisig man to, may dinakdakan. Damo, sang pwede to makaon. May kimchi man gani, no? Para sa mga mahilig sa kimchi. Pero ang damo gid sang supply ang mga ulutan nun. Ang bugas, may ara tani kaina. Galing kay ti ano mo ang nag-ulan kaina sang aga. Amo na nga ambal to sang isa ka nagabaligya, amal niya mabudlay kay mabasa bla. Way sang mabutangan. Pero kung way tani nagulan, pati bugas may baligya sila, no? So dira mo makita ang bisan mga pulis, kita ta bakal man. Sa pulis pala na daan, bastante na ni, pila na daan ang personnel sang Iloilo City Police Office, kaga mga nagapadulong man, no, nagakadto para mag-transact sa opisina sang ICPO. Tamo, makita mo, lipay mga local producers, kaya mo ang binta nila. Hasta sila buwas, ha, sa mga kauturan ta, karon hasta hapon, bukas man. Accessible nga daan, dahil it's tubang sang headquarters. Tinguning kaso nga nagutom ka, ati may pagkaon man. Okay, so muna, no? Kita nagpulpa mangkot kita dira sang presyo man, kumparata ang presyo. Ang presyo sang mga vegetables kag prutas nga ginabaligya da ni manang tindera, no? Si Ma'am Emily Diangco ina, no? Kay ang ining merkado lokal, may ari man ini kung hindi kita magsala sa Iloilo City Hall. May ara man, gina-cover man ni Janelle Baclay, no? Kada second week kung hindi kita magsala. So ginalibot ini, no? Ginapangitaan sang City Agriculture Office sang lokasyon, nami nga lokasyon. Mga ton nga mga local farmers kag mga manugbaligya na to, no? Mga micro, small and medium enterprise. Grabe ang pag-ulan-ulan, halin kay inas ang aga. Mayo lang gani, subong kay nagtahaw-tahaw na. May pila ka mga lugar sa syudad ang ginbaha. Untang detalye sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Nel? Paul, naglabot sa 11 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo naka-experience siya sang pagbaha-baha kasunod sang pagtupa sa mabaskog nga ulan kay inas ang kaagahon ang pila ka mga areas diri Paul, no, nga ato naging libot sang siniyang adlaw. Ang una diri sa may city proper area, ang barangay Concepcion, Zamora Miliesa sa city proper district ay yara sing na-record nga pagbaha dira kagina. San Juan Molo, barangay Kasing-Kasing, Paal, Cochero sa may distrito inisang Molo. Sa may Mandurriao district, ang barangay Kalahunan, Mandurriao, no, dito ayon sa may dump site, no,
kag sa Sinikway, Lapos ang pinaka-affected nga distrito nga mo gidiya kaginang nakadtuan nato no nga mayara sing madalom nga tubig sa mga dalanon, lapaw sa tiil kag daw malabot sa tuhod no ang ining area sang Lapas sa diin ang Barangay Divina Gracia, Barangay Lopez Haina Sur, Magdalo, diri ni malapit sa may Lapas Plaza no ining mga lugar kung makitaan sa aton sini nga video amo ina ang kadalumon Lapos gina didto sa may Sinikway, Lapos no ining tubig nga nagsupot kasunod sining pagtupa sang ulan. Tingaton nga CDRRMO, although nga tido nag-init-init naman kag sang sininga udto nagamat-amat subside ang baha sa pila ka mga dalanon, pero nagalapaw-lapaw gyapon no kag tungod sa aton siniya nga panahon nga pabag-o-bag-o ginapaandam gid sa aton sini nga CDRRMO ang mga pumuluyo sa lugar nga mga manubo nga mga lugar nga mag-alerto sa pagmonitoro sa lakat sa aton sini nga panahon diri sa may Western Visayas sa siyudad sang Iloilo nga ma-experiensyahan naton ng from time to time nga pagtupa sang ulan na Paul. Maayo gid Nel ngati naka ano kita no nakapadulong ang news team giti at least mahibaluan sa aton mga kauturan balang ang amo na nga mga lugar maghalong sila nay or pwede sila ka lainan nay sang ruta kiti ang mga nasambit nga mga lugar ginabaha kay ti makita mo ang bike gani labutan pa salakyan gani do gahinay-hinay na gani. Sa sinila nga hapon Paul nagdeklara sang suspension sang klase. Hindi iniya tanan-tanan kundi ang isa lang ka eskwelahan dira sa may Lapas Elementary School. Dira sa may kilid sang Lapas Plaza. So dira nagsuspend sila sang klase sining hapon, pero sa iban iya continuous ang klase, wala iya sang suspension sang klase nga gindeklara diri sa may bahin sa syudad sang Iloilo. Kag diri man sa area sang Lapas ang Burgos Lapas sa diin diri hamtang ang ISATU ti lakip ini sa mga dalanon nga apektuhan. Ti kung nagamotor ka, kag nakasapatos ka, likawan mong pag-agi sa sini nga mga lugar, no? Kay delikado ka mabasa ang imo sini nga tiil, kag kung wala ka sang inog ilis, no? Kung wala ka sang balon nga ilislan o kung sapatos, medyo delikado, no? Kaya nakita naton kagina nga ang iban nga mga estudyante bisan nga nagasakay sa sikad, kung masugata mo ang salakyan, nga dalagko, tinagabalod, kag nagakalabot ang mga sapatos. Sang iba naton nga mga estudyante nga tinagapabinturar kiti ang iban sa ilaya may klase, may kaladtuan ti kung wala ka sang kadtuan, wala ka sang tapakan nga mamala o kung bisan bato lang da. Malabot gid sang balod ang imo sini nga tiil kung may masugata ikaw nga mga dalagko o mga salakyan, especially mga four wheel vehicle Paul. Subong no ulan. I hope nga ti mag-subside na pero ang ginapangabay gid sinisang pumuluyo nga ti matumod gid ano gid balang rason nga kada magbaskog ang ulan or mag-ulan-ulan ginabaha sila. Kung tanawon tayo po lang mga suba naton diri sa may Iloilo City sa aton paglibot, wala iya sang nakitaan nga pagsaka sang tubig. Kundi kuan ni daw bundak gid ni isang ulan diri sa may bahin sang Iloilo City kag alaban-laban ti dapat sini i-review gid ang mga drainage system da kung connected barado. Although nga kahapon naka-interview kita kay Mayor Treñas nga ti ang isa sa mga frustrating gid kay sa piyak sang ang kampanya Opran kontra baha kag declogging clearing operation kalabanan sa mga basura kung nahakot nga mga bara sa drainage system naton plastic gid ti isa gid ni sa contributor no sa alkalde kung nga ang ginabaha kita diri wala ta problema sa aton nga flood control project no especially sa Takas Haro maka-accommodate sang dako nga volume sang tubig ang iban pa nga mga suba naton ang iniyang mga kasubong sini nga pagbaha concentrated siya sa mga areas nga sa diin ang taob nagasulod kung magtaas ang mag high tide plus pa ang drainage system dira maposible nga barado tungod man sang kakulang sa disiplina sang pila naton kumakauturan kag evident na gid man subong yang climate change suno sa pagtuon kag sa mga ginapasa nga mga rekomendasyon sang CDRRMO kay ang volume sang tubig unpredictable no gagulpyada lang ang volume sa isa ka adlaw sang una pwede niya lang ibubo sa sulod sang 2 ka oras nga straight nga pagulan so mga kasubong sina nga mga adjustments
ang ginatanaw no sa aton siniyang CDRRMO. Nel, madam, ugit ka salamat. Ang monumento naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madam, salamat, Janelle Baclay, sa report. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 37 minutos makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon ng iban pagit mga balita patpato nato no sa pagbalik sang programa Bantay Banwa. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabatok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos.
Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song na tuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay kubo, kahit munti. In '68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon ay sari-sari. The UP Madrigal singers sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today, laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy-to-remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balik
Titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. 50 minutos magalikan sa taknang alas 2 sa hapon para yung kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Sa dugang panaton nga balita mga kabyanan, ang probinsya sang Guimaras naghatag sang 1,000 o kung naghatag sang pulo ka kilo nga bugas. Mga kabyanan, para ini sa 1,800 beneficiaries dira sa Banwa sang Hordan Guimaras. Lakip sa mga nakabaton ang mga senior citizen, persons with disability, solo parents ka mga kubos nga pamilya nga na-identify sa lokal nga panguluhan para sa koordinasyon sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO kag mga barangay. Katuyuan sang programa sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos nga mapabaskog pang food security kung masiguro nga makalabot ang bulig sa nagakinahanglan nga pamilya. Suno kay Governor Maria Rosil Alnaban ako mabulig sang pagpanghatag sang bugas sa gud mabuhinan ang ginaabaga sang mga benepisyaryo. Kabahin man ini sang pagpatuman sang Kabataan First 2.0 agenda sang lokal nga panguluhan nga nagasuporta sa inklusibo kag people-centered na pagdumala. Ginapatuman ng programa sa lokal nga panguluhan sa Guimaras, kaupo ng opisina ni Congressman J.C. Ramanapa bilang suporta sa katuyuan sa gobyerno nasyonal nga mapabaskog ang seguridad sa pagkaon sa idalom sang bagong Pilipinas. 51 minutos magalikat sa taknang alas 2 sa hapon. Sa dugang panaton nga balita, masako man ang aton nga kapulisan sa pagpanakop no sa mga regional level most wanted persons.
Mga kabinan, sa susulod lang sa pulo kaadlaw na aresto tanan sang PRO6 ang top 10 regional level most wanted persons. Muna ka agresibo ang kapulisan sa pagpanakop, no? Sunod-sunod ining mga pagpanakop nila. Kung ikaw ang may warrant of arrest, mas maayo na lang ang magsungka ka. Kay mabot gidyan tion madakpan kay bisan ano mo ka panago da. Iban ti tinuig na, dinikada na, mas maayo na lang ang magsungka. Kalabanan sa mga kasong ginapangatubang sa mga wanted persons, murder, rape, sexual assault. Grabe, no? Bulubog-at yun nga mga kaso. Murder, rape, sexual assault. Bila sa ila, no? May... Ang maayos ini kaysa pulo nga wanted, may ara nga mula na naghulat pa nga serbihan sila. Sila na mismo ang voluntaryo nga nagsungka. Which is amo nang ginamention na to, no? Na hindi mo na pagulaton pa. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang pag-aresto kag pagsungka sa tanang top 10 regional level most wanted persons, klaro, madasig ang paghulag sang kapulisan, no? Pinaagi sa mga intelligence-driven operations nila, no? Kag maayo man nga koordinasyon sang tagsa ka unit. 53 minutos makalikat sa takna ang alas 2 sa hapon. Mga kabinan ng iban pagit ng mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis K. Pang sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast